Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, alam ninyo, sobrang natatawa lang talaga ako mga minamahal doon sa part na sinisira nila itong si House Speaker Martin Romualdez, itong si President Bongbong Marcos, without knowing na yung kanilang mga sinusuportahang mga politiko, mas literal na sirang-sira. O, kagaya nito. Kita nyo yan. Basahin natin ha. Si Vice President Sara Duterte, babawasan daw ang kanyang pondo sa OVP. Bakit gustong bawasan, mga minamahal? Kasi, hindi sumipot sa hearing. Nang insulto pa, ganyan kabastos si VP. Gate ng mambabatas, malinaw na pang-iinsulto sa Kongreso at sa mga Pilipino ang hindi pagsipot ng bise sa budget hearing. So, nakikita ninyo, mga minamahal, napapansin ninyo kung gaano po ka-red flag itong si Vice President Sara Duterte, and yet, pinapagtanggol pa ninyo. Diba? Ito, si House Speaker Martin Romualdez. Ano ba yung red flag niya? Para sa akin, wala akong nakikitang red flag. Pero hindi ko naman pwedeng sabihin na sobrang linis ni House Speaker. Kasi unang-una, wala naman siyang red flag sa COA. Alam nyo yan, di naman niya kinall out ng COA. Pangalawa, wala din siyang reklamo sa ombudsman. Itong si Sara Duterte, meron. Pangatlo, walang kaso sa Sandigang Bayan. Hindi katulad kay VP Sara Duterte, merong impeachment case. Pang-apat, wala ding enough na magte-testify na itong si House Speaker Martin Romualdez ay talagang kurakot, 'di ba, sa pera, sa pondo ng kaban ng bayan. Ngayon, kung totoo ang mga akusasyon, ang tanong lang natin dito, nasaan ang ebidensya ninyo? Diba? Laban dito kay House Speaker Martin Romualdez. And clearly, mga minamahal, na masisipag lang talaga ang mga DDS dito nga po sa kanilang mga script, sa kanilang mga narrative na puro drama, diba? Walang ibang magiging pwedeng sisihin dito kundi si House Speaker Martin Romualdez lang. Diba, pansinin ninyo, ganun yung atake nila. Pero itong si VP Sara Duterte, kitang-kita na ngayon mga ebidensya eh. Tapos bulag pa din kayo. Ano yon? Ito, hindi to chismis. Ito ay totoo. Yung joint bank account, 'di ba, with Duterte, may whistleblower na nag-sprikitik. According yan mismo kay former Senator Antonio Trillanes. Pangalawa, yung ghost employees ni Sara Duterte na fina-flag ng COA. Diyan nga po sa Davao. And according nga din dito kay Arturo Las Cañas, mga minamahal, ginagamit umano ni VP Sara Duterte para pondohan, di umano ang sariling death squad. Ano pa yung mga magpapatunay na si Sara Duterte ay madidiin? Yung misuse of public funds. Imagine niyo yung 125 million within 11 days, naubos lamang within 11 days. Ano pa, yung 600 million in 2 years, 'di ba, sa private sector. Pansinin ninyo, meron pa, yung COA, yung Notice of Disallowance, yung pagbalik ng 73 million, hindi man lang niya ibinalik, mga minamahal. Hindi po yan post-blog, hindi yan blog post, official document yan. Na, ito papakita pa nga ako sa inyo mga article, Nasaan na ba yun? Ito, ghost employees. Pakita ko sa inyo. Alright. Mahina yung signal. Follow the link. Follow natin ang link. Naglo-loading pa kasi siya. Vera Files. Yan See? Fact check. Duterte joint bank account with Sara, not his wife. Ito pa, meron pa. Duterte failed to declare 100 million investment. Document show. Vera Files din to, mga minamahal. Pakita natin sa inyo. Yan Ano pa yung mga ebidensyang gusto ninyong malaman? Yung tungkol nga dito sa mga ghost employees. Ito. Ang linaw, diba? Did Sara Duterte also ask for ghost employees? Yan yung basahin ninyo. Binasa ko na yun kaya nga pinakita ko na sa inyo. Ito. A city of zombies. Yan mga minamahal. Kasi puro mga ghost. Pero sinusweldohan. Diyan sila magaling Ano pa? Ito, yung pina-flag na siya ng COA. Kasi red flag si Sara. See?
Di ba mga minamahal? Ito, yung corruption na nag-blown out. Ay, sorry. Nasipa natin yung ano. Pasensya na kung medyo magulo ang ating kwarto. Hindi pa kasi tayo nakakapaglinis, mga minamahal. Ano ba yan? Hindi na siya parang naano tuloy yung ano natin. Yung camera. Sige, nyo lang yan nakatagilid. Basta ang malaga, nakakapag-usap naman tayo, mga minamahal. Maya ko na lang yan ayusin. Magulo yung kwarto ko. Puro mga maleta kasi pabalik na po si Mima saan? Sa Manila. Yes. Very soonest. Diba? Pasensya na ha, mga minamahal. Vlog lang kasi tayo, di tayo naka-laptop. Ito pa, meron pa din ako ipapakita sa inyo. Yung conversation with Arturo Las Cañas. Hindi ko na kailangan itong i-open kasi alam na din ninyo to eh. Kung paano maging oplantokhang queen itong si Sara Duterte. So, malinaw, mga minamahal, na itong si Sara Duterte, ang daming issue. Tapos, ang gusto nilang mangyari, i-divert lahat dito nga po kay House Speaker Martin Romualdez. Diba? Sabi nga ng ating kaibigan sa usapang flood control. Hindi yan insertion ni Martin, institutional budget yan. Bahagi ng regular DPWH appropriation. Uy, oo mga minamahal. Kasi parang pinapalabas nila na itong si House Speaker Martin Romualdez ay meron pong malaking insertion. Ngayon, paglilinaw ni Cass, sabi ng ating kaibigan, hindi yan insertion ni Martin. Institutional budget yan, bahagi ng regular ng DPWH. And then sabi pa, budget insertion, dito tayo sa reality check. Lahat ng mambabatas may insertion. Part yan ng legislative process at hindi illegal. Totoo, hindi po illegal ang insertion as long as walang kickback, as long as walang anomalya. Kasi ang tunay na issue dito is yung implementation. Hindi sa allocation kung may anomalya, mag-file ng kaso. Ganun lang naman kadali, di ba? So, ang lakas talaga nilang mag-microphone lang sa social media, pero ang hina nila sa korte kasi wala naman sila mga sapat na ebidensya. And we see yung mga pattern at script ng mga DDS is the same before. Inulit-ulit lang nila. Di ba, mga minamahal, nagpapalakas lang sila sa social media, pero pag hinanapan ng resibo, bigla silang tahimik. Ganun sila katindi. So, ang layunin, mga minamahal, hindi hustisya ang ginagawa nila para makamit ang hustisya. Hindi, political sabotage. Kasi sanay sila na meron silang binabasang script. Sablay sa facts, pero ang lakas manggago sa social media. Ganon sila mga minamahal. Habang itong si House Speaker Martin Romualdez abay-abala sa pagtatrabaho para dito sa ating bayan, abay yung mga gago, puro lang ang daming hanasyo, ang daming pambabatikos. Ngayon na bumagyo ni Lindol, dapat sana tumutulong. Ay, ano pa yung ginawa ng isa? Naglalamierda kung saan-saan. Tingnan ninyo yung project dyan sa Tacloban, di ba? Relief operation, merong infrastructure na direksyon at resulta kasi gustong gibayan, di ba? Pero epektibo. So, yung propaganda ng mga DDS is spin the stories, ano pa ba? Pero sa totoo lang, kahit gano'n yung ginagawa nila, yung to spin the stories, hindi naman nila kayang pagtakpan ng katotohanan eh. Mas lalo tuloy silang nadidiin, mas lalo tuloy silang nagkakaroon ng bahid. Diba? Alright? So, yun po, mga minamahal. Anyway, pahingi lang ako ng comments, pahingi lang ako ng likes, and share. And also, mga minamahal, don't forget to click the subscribe and always ninyong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan. At sa mga Team Replay, don't forget na mag-subscribe dito sa ating munting channel. Maraming salamat at ingat, mga kababayan. Bye-bye!